Ka-Express, may malaking pagbabago na sa Gilas Pilipinas at lahat ng mga mata nakafocus kay Kai Sotto. At ayon kay Coach Tim Cone, kapag bumalik at maglaro na si Kai sa tamang kondisyon, iba ang level ng Gilas. When Kai plays, he can beat anybody. Ito ang strategic anchor ng bagong Gilas plan, ibalik ang taas at rim protection para makasabay sa malalaking team sa Asia Pacific. Practical na hakbang, pinapalawak ng SBP ang national pool at inihahanda ang squad para sa unang window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers at kasama sa pinag-uusapang core si Kai, expected na available sa November window, pati sina AJ Edo, Justin Brownlee, Kevin Kimbao at Carl Tamayo. Ang inclusion at preparasyon ng mga ito ay malinaw na senyales na target ng Gilas ay magkaroon ng pinakamatangkad at pinaka-versatile na starting five possible. Ang historical proof ay nagsasalita na rin kapag kasama si Kai sa lineup, nagbago ang dynamics ng laro, gumaganda ang interior defense at rebound control, at nagresulta ito sa landmark win kontra New Zealand sa nakaraang window. At sa mga pagkakataong wala si Kai, ramdam ng Gilas ang kawalan ng height at natalo sila sa mga malalaking frontline ng New Zealand at Australia. Kaya ngayon, strategic priority ng coaching staff na maibalik ang height advantage. At ito ang suggested tallest starting five na pinagplanuhan ng mga analyst at nag-trend sa Pool Talk. Kai Sotto, 7'3", AJ Edo, 6'10", Justin Brownlee, 6'7", Carl Tamayo, 6'8", at Kevin Kimbao, 6'5". Kung magsama-sama ang limang ito sa opening lineup, mawawala ang traditional height edge ng Australia at magiging iba ang matchup battle sa paint. At inaasahan ng coaching staff na ilalaro si Kevin Kimbao sa role na higit pa sa isang forward, total court playmaker, point forward sa ilang sets dahil sa kanyang vision at ball handling growth. Ito ang magbubukas ng pick and roll at post options para kay Kai at AJ. Kung gumana ang chemistry na ito, mawawala ang mismong mismatch advantage sa mga Oceania teams na umaasa sa height mismatch. At bottom line, hindi pa automatic ang upset sa Australia, pero gamit ang strategy na naka-anchor kay Kai, height plus rim protection, sinisimulan na ng Gilas ang pagbuo ng isang lineup na kayang labanan at tapatan ang mga powerhouses. At susubukan ito sa susunod na qualifiers. At ang tanong ngayon, ready na ba ang Gilas chemistry at health para gawing reality ang planong ito? Well, natagpuan na ng Gilas ang formula na kayang pumantay sa mga higanteng bansa tulad ng Australia at New Zealand. At ang sagot ay nasa 5 pangalan: Kai Sotto, AJ Edo, Justin Brownlee, Kevin Kimbao at Carl Tamayo. Ito ang bagong best 5 lineup na inaasahan ni Coach Tim na magdadala ng tunay na pagbabago para sa pambansang kupunan sa FIBA World Cup Asian Qualifiers patungo sa 2027 cycle. Ayon sa mga insider reports at sa sariling pahayag ni Coach Tim, malaki ang paniniwala niya na kapag maglalaro si Kai, he can beat anybody, even the powerhouse Australia. Ang 7'3" na si Kai ay opisyal ng kumpirmadong babalik sa susunod na November window kontra Guam matapos ang ilang buwang rehabilitasyon mula sa kanyang ACL injury na kanyang nakuha noong January. Ang pagbabalik ni Kai ay magbibigay ng taas, depensa at presence sa loob na matagal nang hinahanap ng Gilas sa international play. Ang epekto ni Kai ay hindi trivia. Well, sa mga nakaraang labans ng Gilas, malinaw ang pattern. Kapag may Kai, panalo. Kapag wala, hirap. Ang FIBA qualifiers noong 2023, natalo ng Gilas ang New Zealand sa game kung saan naglaro si Kai at nagtala ng double-double performance. Pero nang wala siya, bumagsak agad ang rim defense at rebound battle, dahilan para matalo ang Pilipinas sa parehong New Zealand at Australia. At ngayon, hindi na hahayaang maulit iyon. Sa tulong ng mas matibay na roster, binubuo ng coaching staff ang tallest, most balanced starting five sa kasaysayan ng modern Gilas program. At ito ang kanilang mga listed heights: Kai Sotto, 7'3", AJ Edo, 6'10", Justin Brownlee, 6'7", Carl Tamayo, 6'8", and Kevin Kimbao, 6'5". Ang lineup na ito ay hindi lang tungkol sa height, ito ay tungkol sa fit at flexibility. Si Kevin ay kilala ngayon bilang Pinoy point forward
ang siyang magtutulak ng bola at magsisilbing primary playmaker. Ang kombinasyon ng kanyang basketball IQ at kay AJ anterior defense ay nagbibigay sa Gilas ng isang kakaibang dynamic na bihirang makita sa Asia. Dalawang rim protectors na parehong mobile, kasama ang isang playmaking big na kayang mag-set up ng mga plays tulad ng guard. Sa sistemang ito, mawawala ang dating weakness ng Gilas, height disadvantage, at sa unang pagkakataon, magiging even ang laban sa paint kontra sa Oceania Powers. At kung magpapatuloy ang magandang kondisyon ni Kai at AJ, at kung makakahanap ng tamang rhythm si Justin Brownlee at si Kyle Tamayo sa wings, maaring ito na ang simula ng bagong era kung saan ang Gilas ay hindi lang lumalaban, kundi posibleng manalo laban sa mga bansang dati ay kinatatakutan. Ang bagong best five ng Gilas ay hindi lang basta matangkad, ito rin ang pinaka-versatile at basketball IQ-driven lineup sa ilalim ng Team Cone system. Ipinapakita nito ang paglipat ng Pilipinas sa traditional guard-heavy style tungo sa modern positionless basketball kung saan bawat isa sa court ay marunong magpasa, umatake at magdepensa. Sa harapan, si Kevin Kiambao, 6'5", ang magsisilbing point forward, isang papel na bihirang makikita sa international play mula sa isang homegrown Pinoy. Sa ilalim ni Coach Tim, gagamitin si KQ bilang primary initiator. Siya ang mag-umpisa ng offense, magbabasa ng defense at magpapasya kung kailan papasok sa low post si Kai o AJ. At dahil dito nagiging unpredictable ang Gilas, pwedeng maglaro ng slow half-court system o mabilis sa transition offense depende sa sitwasyon. At Kai Soto, 7'3", siya naman ang magiging sentro ng atensyon. Sa kanyang taas at improved passing, magiging anchor siya ng triangle setup ni Coach Tim. Kapag nagpo-post up si Kai, lalawak ang spacing sa labas, kung saan nakaabang sina Justin Brownlee 6'7" at Kyle Tamayo 6'8" bilang catch-and-shoot threats. At si AJ Edo 6'10" na kilala na matibay sa depensa at shot blocking, ay magbibigay ng insurance sa ilalim, lalo na laban sa mga Australian bigs. Ang kagandahan ng kombinasyong ito ay nasa kanilang complementary strength. Si Kai ay dominant sa rim protection, si AJ sa defensive rebounding, si Justin Brownlee sa slashing at veteran leadership, si Kyle Tamayo sa mid-range at stretch first shooting, at si KQ sa playmaking at tempo control. Wala ng weak link, lahat marunong bumasa ng play, mag-adjust at magtrabaho sa loob ng sistema. At bukod pa rito, sinanay ng Gilas coaching staff ang lineup na ito para sa switch-heavy defensive scheme, isang sistema na ginagamit ng mga powerhouse tulad ng Australia at USA. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.